Genesis, 25 kabanata. Mga iba pang lahi ni Abraham. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Suwa. Si Joksan ang ama ni Siba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Leumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Ephah, Epher, Enoch, Abida at Elda. Lahat sila'y buhat kay Ketura. Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa, at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Alahayam si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi. Ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehiptong alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsam, sumunod sina Misma, Duma at Masa, pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jeter, Naphas at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon, at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur, sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapang-asawa niya si Rebekah, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga-Mesopotamia. Si Rebekah ay kapatid ni Laban, isa ring Arameo. Hindi magkaanak si Rebekah, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebekah ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong sa Alahayam. Ganito naman ang sagot ng Alahayam. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebekah. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau, at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay.
Genesis, 26 na kabanata. Si Isaac sa Gerar at sa Beer-sheba. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Nagpakita ang alahayam kay Isaac at nagsabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito ibibigay ko sa kanila, hilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos." Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, "Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya," tugon ni Isaac. "Bakit mo ito ginawa sa amin?" Wika ni Abimelech, "Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan." At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ng alahayam. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya'y naging napakayaman. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabonan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin." Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabonan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis, ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya't tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya't tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, "Uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ng alahayam ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito." Umalis si Isaac at nagpunta sa Beer-sheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya ang alahayam, at ang sabi, "Ako ang alahayam ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi. Alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin." Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba ang alahayam. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan?" Ito ang sagot nila, "Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang alahayam, nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ng alahayam." Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman.
Kinaumagahan, sila'y nagsumpa ang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang balon ng panata ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa, si Judith na anak ng Hiteyong si Biri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basmat, anak naman ni Elon, isa ring Hiteyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob nina Isaac at Rebekah. Genesis, 27 kabanata. Nakuha ni Jacob ang pagpapala. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso, ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebekah samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebekah si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ng alahayam bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak, kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya, at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob ng kambing, at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisa ni Rebekah si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," sabi niya, "sino ka ba?" tanong nito. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain, bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli." Tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong alahayam," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. "Halika anak, at hagkan mo ako," sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko. Ang katulad ay samyu ng kabukirang ng alahayam ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng alahayam, ng hamog buhat sa itaas. Upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saga ng pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo. Mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain.
Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa, niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Esau po, ang inyong panganay," tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, "Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ika'y dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayan niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa, "Basbasan din po ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo." Nagsalita si Esau, "2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayoy inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin?" "Wala na akong magagawa, anak," sagot ni Isaac. "Siya'y Panginoon mo na ngayon, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau, "Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako." At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo iyong paglilingkuran. Upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik." Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, "Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob." May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin." Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag hitiyoring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako.